So buong mundo ngayon mga sangkay ay nakabantay sa posibilidad o anumang mangyayaring mga sangkay tungkol po dito sa sigalot ng China at Taiwan. Ngayon kasi, ang Taiwan po ay pinalibutan ng China. Alam niyo mga sangkay, kapag nagkataon po na umatake na nga po ng tuloy-tuloy itong China doon sa Taiwan, madadamay ang Pilipinas. At ang dami pa namang mga OFW sa Taiwan. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang lahat? Alam nyo, kalmado pa naman mga sangkay yung mga tao doon ngayon sa Taiwan. Pero, eto na nga po, nagiging usap-usapan na po itong nangyayari ngayon mga sangkay doon sa Taiwan. Maging dito sa ating bansa ay napag-uusapan po. Ano nga ba ang posibleng mangyayari just in case matutuluyan po ang pag-atake ng China sa Taiwan? Kasi ang Taiwan ngayon mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, pinalibutan po ng China, na puwersang militar ng China. Pag-usapan po natin yan, but anyway guys, before tayo magsimula, tayo po ay road to 2 million subscribers na at umakyat na po tayo sa 1.47 million. Ilang tulog na lang, marating na rin po natin ang 1.5 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Huwag nyo pong kailimutan guys. Ngayon, shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. At ito na nga po. Ito po yung nangyari mga sangkay. Panoorin po natin. China at Taiwan. Pinalibutan daw po ngayon at na-detect daw po ng Taiwan ang napakaraming mga warplanes at mga Navy ships or mga warships ito ng China. Now, the Taiwan Ministry of National Defense has reported detecting 59 PLA aircraft, 23 vessels, and 8 official ships operating around Taiwan. Nga pala guys, hindi po tayo nakakapag-live, okay? Actually, kahapon din hindi po tayo nakapag-live dahil nga po mga sangkay, meron po tayong allergy. Nang medyo nagpapagaling po muna tayong mga sangkay. Ang hirap po mag-live ng tuloy-tuloy na may dinaramdam po tayo. Okay? Pero ayun nga, all is well. Praying na maging maayos na po ang lahat, no? The ministry said 31 sorties crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, and eastern areas. Ngayon, ang tanong dito, mga sangkay, ngayon na napapalibutan ang Taiwan ng China, kung just in case na itutuloy ito ng China, mga sangkay, malaking gulo to eh. Baka nga umabot pa to sa World War III. Huwag naman po sana, no? Ang tanong dito, madadamay ba ang Pilipinas? Dapat bang mag-alala ang ating bansa? Ngayon, ito ang report, mga sangkay. Ginawi ng palasyo ang pangamba sa gitna ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan. Pero maigi daw na maging handa. Gaya ng sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Yan ang balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Handa at may contingency plan ang pamahalaan na sagipin ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Na maghanda ang mga sundalo sa posibilidad ng Taiwan invasion. Okay, so ayan mga sangkay yung babala ng General ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Browner, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa Grabe, 250,000 na mga OFW yung nasa Taiwan, mga sangkay. AFP Northern Luzon Command. Ito ay kasama sa mandato ng ating AFP to look after the welfare of the Filipino people wherever they are around the world. So, hindi lamang naman barko, pwede naman by aircraft or by providing advanced teams to be able to help them consolidate kung sakali man may mga repatriation efforts ang gobyerno natin. Okay, so yan po yung yan po yung strategy na gagawin nila. Kung halimbawa mga sangkay at any moment umatake na nga po ang China papuntang Taiwan, gera po yan mga sangkay. At sobrang lapit po talaga. Kasi napakalapit po ng Taiwan sa Pilipinas. Dikit na dikit mga sangkay. Kaya nga po kapag nangyari ito, ay ewan ko lang ano mangyayari dyan.
So, madadamay, possible po talaga, madamay. Lalong-lalo na po, marami pong mga Pinoy doon, mga sangkay. Mahirap naman kung maabutan tayo na hindi tayo prepared. Ayon sa isang eksperto, may basihan na naging pahayag ni Browner. Lalo't dati na rin sinabi ng China na nais silang magkaroon ng reunification ang Taiwan. Yung kakulangan ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig ay nakakabahala kasi yung risk ng miscalculation, misunderstanding ay tumataas. Nagpapatuloy ang military exercise sa China sa paligid ng Taiwan. Grabe, no? Medyo nakakabahala yan, ha? Nagkakaroon po ng military exercise ngayon ng China dyan sa paligid po ng Taiwan. So, anong next? Itutuluyan na ba nila yung Taiwan? Na tinawag na Strait Thunder 2025-A na nakatuon sa regional control, joint blockade, and precision strike ayon sa Chinese PLA Eastern Theater Command. Grabe. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ngayong Miyerkules ang nasa 76 na PLA aircraft. Grabe, 76 na mga aircraft. Tapos mayroon din pong napakaraming mga warships. 15 PLA Navy vessel at 4 pang barko mula China. Ayan po. Ito yan mga sanggay, ha? Ito yung Taiwan. Andito tayo sa baba. Yung ditong part, Pilipinas po yan. Ito yung China. Actually, China rin naman po itong Taiwan. Probinsya po nila. Pero ayaw na po ng Taiwan sa kanila eh. Ngayon, dito sa baba, Pilipinas. Ang problema, paano yan? Paano kayo sasagipin nila yung mga Pinoy dyan? Kasi pag umatake yung China, dito po yan. Dito ang possible na attack niya, no? Ito. Pero dito, Japan po yan, mga sangkay, itong part na to. So, ang Japan, naka-ready din po yung kanilang militar at sigurado po ako malaking gulo to. Kasi hindi po pababayaan, mga sangkay, ang Taiwan ng Japan at maging po ang India. So, talagang malaking gulo to, mga sangkay. Sabi ng palasyo, wala pa namang dapat ikapangamba ang taong bayan. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho. Lagi po tayo handa. Samantala, pinuntutan ng Philippine Coast Guard Okay, so yan po ang situation ngayon, mga sangkay, dyan po sa paligid ng Taiwan. And praying, no, na hindi po umabot ito sa punto, mga sangkay, na lulusob na. Kasi malaking gulo yan, sigurado. Hindi po pipikit ang mata ng Japan, hindi rin po pipikit ang mata ng India. Ito po ay mga giant military group ng Asia, mga sangkay. Kung gagawa po itong giant na bansa, pagdating po sa kanilang militar na China, kung gagawin po nila yung pag-atake dito sa Taiwan, kasi gusto po nilang maibalik po talaga sa kanilang mga kamay. Well, ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.